Marami talagang mga OLA ang kahit na sabihin mo na SEC registered o may lisensya na mag-operate, hindi ko pa rin masasabi na legit. Kasi nga, karamihan dyan mga hindi sumusunod sa mga rules and regulations, sa mga memorandum ng SEC at ng BSP, yung mga matataas na interest rates, yung mga paggawa ng mga unfair debt collection practices, di ba? Yung paglabag sa data privacy. Diyan yung mga dahilan kung bakit parang ayokong sabihin kung legit ba talaga yung OLA, nahihiraman ninyo o hindi. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung mga legit at kung ano ba yung mga hindi. Kung ano ba yung mga legal at kung ano yung mga illegal na OLA. Kaya ito lilinawin ko lang hindi ito magiging point of view ko lang. Ito ayon na rin sa aking mga naranasan at ayon na rin sa mga naranasan ng ibang mga umutang doon sa mga OLA na gumagawa ng mga illegal at gumagawa naman ng mga legal na proseso. Okay, pero bago ang lahat, makikisuyo po sana ako, pakisuportahan po yung aking mga social media. Ito ang aking YouTube channel, Facebook page, at ang aking TikTok account. Pakilike na rin po itong video ito, share nyo na po at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So, simulan na natin yung usapan. Sige, simulan na natin muna. Paano nyo malalaman na legit yung mga OLA? Simulan natin sa interest rate. Sumusunod ba sila sa 15% per month na ibinigay ng SEC na galing mismo na inutos ang Bangko Sentral ng Pilipinas? Kung hindi, kung lumalik pa sa 15% per month, o edi sa makatwid, may illegal na silang ginagawa. At yung mga pag-charge ng over na kung saan na kung tutusin dapat for 1 month yung 15% at hindi 7 days. Kasi karamihan dyan sa mga nakarehistro na ibang mga OLA, ipopront nila sa mga ads nila na 15%. Meron ako na po, parang narinig ko yata is 0.49% per day. Ngayon, kung susumahin ko siya, magiging 4.9% per 10 days. So, example ko, nasa 15%, almost 15% na po per month yung interest. Okay na po yun. Ang problema, hindi minsan nagagawa nyo kasi nagpapatong Diba, yung iba nagpapatong agad, wala pang due date, naglalagay na agad ng charge or overdue charge o mga penalties. Wala pa yung due date. Minsan ganun, kasi nga binibilang nila sa kung kailan ka mapapasok na kung 7 days o 14 days. So makatwid, hindi siya legit. Then pangalawa, ano nga ba yung mga bagay na dapat yung tandaan? Kung legit ba yung mga OLA na yan? Nangaharas, nagbabanta, nagpo-post, di ba? Unfair debt collection practices naman ang nilalabag nila. Ngayon, kung titignan ninyo, yung mga OLA na yan, na nagpo-post, na nagbabanta sa inyo na kung ano-ano, sasabihan ka ng hindi magaganda, yan ba sasabihin ko ba legit? Sasabihin ko lang rehistrado sila, may lisensya to operate. Pero hindi ko sasabihin na legit sila, di ba? Unlike sa sabihin natin, example lang natin, meron mga legit talaga. Bilis. Tala, pero meron daw issue. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Na may nag-disburse, pero wala akong experience na gano'n sa sarili ko. Yung iba sabi, pero wala akong matibay na ebidensya about that wala tayong maanuhan Kasi kung may reklamo nga kayo, sabi ko sa inyo, kung mga reklamo kayo sa mga itong klase ng experience ninyo, pakita nyo yung mga transaction history ninyo at isin ninyo sa SEC website. Doon kayo mag-file ng formal complaint para malaman kung legit ba yung mga reklamo nyo o hindi. Kasi kung puro rant lang tayo, kung puro comment lang tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hindi malalaman ng SEC yan. Kasi hindi man kami hindi man kami biktima ng OLA Ay iba kasi yung mga OLA nahiraman ko, kaya hindi ako pwede magreklamo na sasabihin ko gano'n. Hindi. Kailangan mag-file kayo ng formal complaint para sa inyong mga sariling pangyayari sa inyong sitwasyon. Okay? Di ba? Ano ba? Bilis, tala, iyon. Kasi kung tutusin, yung mga nabanggit ko, mga legit naman yan Sumusunod naman. Kasi kung sa legit na mga lending company, ako nasubukan ko namang hiram sa iyon, ang hirap talaga mag-apply. Ganun yun, hindi yun katulad ng ginagawa ng mga OLA na 5 minutes. Di ba? Yung 5 minutes lang, andyan na kagad yung loan mo. Kinuha lang isang ID mo, tinanong lang
kung ilan ba yung kaya mong ibigay na reference, sa contact reference, 5, 3, okay na. Hindi na magtatanong kung legit ba na may trabaho ka, hindi na magtatanong yan. Kung meron ka bang source of income, wala, basta bibigyan ka lang nila. Pero pagdating sa'yo, pag binigyan ka nila, kunwari, kung meron ka 3,000, dumating sa'yo 1,500 o 1,800, kalahati na lang. And that for 7 days po. Nababayaran mo ng buo ulit yun. Sa maliit na halaga, ng kalahati, tapos lalaki naman yung tubo o yung ibabayad mo, magiging buo. Di ba po? Okay na, yan. Kasi nga kung sasabihin ko kung legit, ang hirap mag-apply. Sa bilis nga, ang hirap mag-apply eh. Lalo ngayon, naghahanap sila ng mga payslip. Pero mas sure naman yun kung nahihirapan kayo mag-apply. Ika nga eh, kapag nahihirapan ka sa bagay na ginagawa mo, ibig sabihin tama yung tinatahak mo. Ngayon, kung napakadali nung ginawa mo, ay di madali ka rin ma-scam, madali ka rin maluloko. Kasi yun lang naman ang target nila eh, ng mga OLA na may illegal na activities. Yung madali makukuha nila. Yung madali na matatarget yung business ito. Sabay, bandang huli, sira na yung reputasyon mo. Ganun yun. Ganun ang estilo nila. Maliit na halaga, malaking problema. Kaya kung ako sa inyo, kung babayaran yan, mas okay na bayaran nyo na yung nakuha nyo na lang. Kung kaya nyo bayaran agad. Ang problema, minsan wala tayong mga pambayad agad-agad for 7 days. Kasi sahod natin, madalas sa sahod ng isang empleyado, 15-30. Diba? Bihira na nga yung weekly. Diba? Mga ganun bagay. Kung hindi pa matapat na 15, hindi pa matapat na 30, hindi nagkapatong-patong yung utang. Ganun po yun. Para maintindihan nyo kung legit o hindi. Ngayon, tignan nyo yung history ng OLA. Magtanong-tanong kayo. Manood kayo ng mga review. Kila Ate Red, kila Tia Marcos, kila Sir Pat Quinto, kay Mami Yam. Yan ang panoorin nyo. Para legit nyo, papanoorin nyo. Huwag na kayo manood sa mga iba na nagpo-promote. Totoo lang ha. Yung mga nagpo-promote, wala akong makikitang wala akong makikitang negative na yan nila. Lagi na lang pros. Lagi kumbaga yung positive na side ng OLA. Kahit na may mga issue na ng harassment. Diba? Example natin, may issue ng harassment. Yung Easy Peso. Wala akong nakita nag-post o gumawa ng video na mga promoter na may ginawang harassment yung yung OLA na yan, di ba? Hindi nila nilabas kasi yan ang mahirap sa mga pagpo-promote. Tapos doon kayo nanonood. Sa bagay, problema nyo na yan. It's your choice. It's your option na panoorin sila. Pero mag-isip kayo. Kasi nga may mga issue na nga yung mga OLA na pinopromote nila, patuloy pa rin kayo humihiram. That's not our fault. That's your choice. Okay? And then to sa mga illegal activities nila, na kapag nakita nyo na may history, ang dami na reklamo, tinignan nyo si SEC, andun sila, rehistrado, lisensyado, pero makikita nyo, mayroong mga CDO, o yung cease and desist order, permanent. Tapos malalaman nyo, may kaso pa, ang daming complaint. Uutang pa ba kayo sa mga yan? Masasabi pa ba na legit yung mga yan? Di ba hindi na? Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, bibigyan ko na lang kayo ng link dito sa description ko kasi mahirap isa-isahin. At baka may mga bagong update na kung sakasakali, baka bukas ako mag-update. Tingnan ko naman yung SEC ngayon, may update. Bukas may ibabalita ko sa inyo, talagang nag-update na sila ng August 30. Kasi itong video ko na to para lang sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga legit. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga legit. Kasi, ang pwede ko lang sabihin dyan, mga legit na hindi nangaharas. Like Bilis, Tala, Iyon, ayok mo nang banggit ng iba. Kasi iba, kahit na kilalang kilala, medyo may konting, may slight na problema. Diba? May mga nakakaranas kasi ng harassments, pero minor harassment. Kasi pag sinabihan ka naman ng kakasuhan ka dahil hindi ka nakapagbayad ng utang, pwede naman lang gawin yon. Kung nga lang, for small claims at hindi sa kasong kriminal. Civil case lamang po kasi ang hindi pagbabayad ng utang. Ngayon, isa pa sa mga dapat nyo tignan kung legit ba yung OLA o hindi, tumatawag sa mga contact reference at hindi lang sa contact reference, kundi sa mga contacts ninyo na hindi nyo naman ginagawang guarantor o reference. Like yung mga iba, natatawagan, hindi nila alam na tinatawagan na yung mga tumawag sa inyo, yung nag-deliver ng gas, yung nag-deliver ng Grab, yung nag-deliver lang ng item na in-order ninyo sa isang online shop, tinawagan din nila. Di may paglabag na sa data privacy. Isa pa rin niya sa mga dahilan kung bakit pwede silang sampahan ng unfair debt collection practices. Data privacy, paglabag sa mga
pribadong impormasyon ng isang tao na hindi mo dapat pakialaman. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Tapos yung sisingilin nila, yung mga kaibigan ninyo, ipopost kayo sa social media na gagawa sila ng mga charity or foundation para makapagbayad ng utang sa inyo. Tapos yung ulan na yun, magsasabi na sila yun, nag-post, sasabihin sa inyo ganun ang gagawin. Yan ba legit na masasabi? Lagi niyang tingnan, lagi kayong mag-research bago kayo humiram. Kung legit ba. Kasi hindi ko kaya sagutin eh. Hindi ko pwedeng sabihin legit ang isang ula kung may ginagawang illegal activity. Di po ba? Naiintindihan po. Kasi nga mahirap magsalita. Kung ano ka, pero kung mga lending company tulad ng iyon, ako nasubukan ko manghiram, written agreement, punta ako sa opisina nila. May processing fee, pero hindi ganun kalaki. Unlike sila, di ba? Halos kalahati yung processing fee. Doon sa iyo, sabihin ko na may processing fee na 100 yata, nakalimutan ko, medyo matagal na rin. Pero may processing, pero doon din ibabawas sa loan mo. Pero hindi ganun kalaki. Tapos ang tubo niya is okay naman, hindi naman siya ganun kalaki, hindi siya ganun kataas sa experience ko sa kanila. For 11,000 or 12,000, tama, something like ganun ang naging utang ko. Halos ang for 1 year, nasa 14 yata. Hindi. 1,550 monthly ko eh. Parang ganun. Siguro, mahirap. Medyo nahirapan ako yun. Basta nasa 1,550 monthly ko. Yung ano. 13,000 pala yung nahiram ko. Nasa 13 nga pala, naalala ko na. 13,000 pala yon. And then 1,550 yung aking monthly. Kuwentihan na lang natin sa 12 months. Yung magkano, nasa 50,500 sa 10 buwan. Dagdagan niya. Pero okay na yun para sa akin. Yung ganun na ano. Pero may written agreement. Yung ganun yun. Dapat ganun ang proseso. Tapos tatanungin kung legit ba yung mga ID mo. Legit ba yung binigay mong mga pangalan na reference na ibibigay mo sa kanila. Ipo-forward. Kasi minsan may tumawag yata sa kuya ko, nagtanong kung sino yun. Sabi naman niya, okay naman daw yun. At least sinawagan na, inalam muna kung totoong kamag-anak ko yun, kaibigan ko yun. Diba? At least nalaman nila na may trabaho talaga ako. Ganun dapat ang proseso ng isang online lending. Para malaman nila kung talaga legit yung nangungutang, kung may trabaho. O baka mamaya, nagsasabi na may trabaho, tambay lang pala. Ganun eh. Dapat ganun ang sistema ng mga lending company. Sama si Boss Ray, mga ganun. Alamin nyo muna yung pagkatao ng umuutang bago nyo pahiramin. Hindi yung 5 minutes lang, binigyan lang kayo ng ID, okay na. Pasado agad. Di ba? Ganun yun. Ganun yung malalaman mo kung legit yung OLA o hindi. Sana nakatulong yung video kong ito at sa makikiusap din po ako. Makikisuyo na sana po isuportahan nyo lahat ng aking mga accounts, pages, at channel, itong aking Facebook page, ang Janitor TV, TikTok sa Janitor din, at itong YouTube channel ko, ang Janitor TV. Itong Janitech, usapang utang, usapang OLA. So sana nakatulong yung video ko ngayon sa inyo.